Panginoon, salamat po sa oras na to. Salamat sa pagkakataon, sa opportunity. Salamat sa oras na binibigay mo sa amin, Panginoon, para kami ay makarinig ng iyong salita. Lord, your word is the most important word na aming maririnig, Panginoon, sa aming mga buhay. Sapagkat ang iyong salita ay ilaw, ang iyong salita ay kalakasan, ang iyong salita ay kagalingan, ang iyong salita ang pinanggagalingan ng himala at mga pangangailangan namin, Panginoon. Lahat ng salita sa mundong ito ay may katapusan. Subalit ang iyong salita hanggang doon sa iyong kaharian, sa eternity, ay mananatili. Kaya hindi lang ito makapangyarihan, hindi lang ito mahalaga. Ito ay eternal word. Eternal na word sa walang hanggan na salita na aming babaunin, Panginoon, kapag kami ay nasa iyong kaharian na. Marami pong salamat. Ako na yung lingkod. Hide me at the back of your cross and let your glory, Lord, be seen upon my life. In the name of Jesus, this we pray. Amen and amen. Okay. Medyo disclaimer lang po. Mag-ingat po tayo ngayon kasi merong walking pneumonia. No? Ang DOH ay nagpaalala if we can wear mask. Especially sa mga closed areas o kaya LRT, MRT. Maganda po na mag-ingat po tayo, no? Kasi bahagi po yan ng wisdom na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. No? Ito yung nangyayari ngayon sa China, Netherlands, at Amerika. No? Konting walking pneumonia ay isang bago, bacteria. Yung tao, nagtatrabaho, pumupunta sa paaralan, lumalakad, pero pag siya ay nagpa-check up at tiningnan sa x-ray yung kanyang baga, meron na pala siyang pneumonia. Mag-ingat po tayo. Kasi medyo pinag-aralan ko, imagine ubo, umaabot ng 3 weeks. Mahirap po yan. Mahirap po magkasakit ngayon. Lalo ngayon Pasko. Kaya ingatan natin ang mga anak natin, ingatan natin ang pamilya natin. Lalo na yung mga senior citizen. No? Ngayon po ay minomonitor dito sa Pilipinas yung walking pneumonia. Hindi naman siya fatal. No? Yung regular pneumonia ay mas malala kaysa dito sa walking pneumonia. Ang mahalaga lang po ay walang vaccine. No? Antibiotic lang. Now, pumunta po tayo sa ating series ngayon, The Pure Sun. Napakagandang series this month of December. Ang gandang series nito sapagkat ito ay nakafocus sa Panginoong Hesus. Alam niyo ba na walang ibang message sa Bible, no? Walang ibang message na dapat marinig tuwing linggo at walang iba na kapag tayo nagsumasamba at nagpupuri sa Panginoon ay walang ibang dapat maitaas kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen ba? Diba siya yun eh. At ngayon, meron tayong Christmas tree dito. Diba? Nakikita natin lahat, no? Yung ating church, ang ating lead pastor, ang leadership natin, talagang ginagawa nila yung part, no? Talagang para yung Christmas spirit. This message talaga ay makarating sa atin, no? And of course, ang pinaka-goal talaga niyan ay yung talagang magkaroon tayo ng ngiti, no, sa labi natin. Kasi sa atin sa Pilipinas, talagang pagpapasok pa lang talaga yung bear, no? Talagang masaya na, no? Pero bagamat napalitan ni Jose Marichan eh. Pero parang bumababa na yung popularity ni Jose Marichan. Talagang mukhang ang Pilipino ay nakapokus na talaga, no, sa mensahe tungkol kay Kristo.
Dito po sa pure Son, no, ang tinutukoy diyan ay si Jesus, isang banal na Panginoon. Inaalala natin, no, na ang Panginoong Jesus ay pumunta sa lupa na walang kasalanan. Siya ay inosente upang tayo ay tubusin sa kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang buhay na walang kasalanan, pure, ayon dun sa kanyang tinapos na gawa, tayo na kanyang tinubos ay makatayo ng hindi nakikiayon sa kasalanan. This is the premise, no? This is the summary of this series. Hindi lang yung celebration ng Christmas, bagamat mahalaga yon, kundi ano yung magiging epekto nito sa atin. No, kasi yun ang pinakamahalaga, no? Kanina nabanggit ni Teacher Rachel yung tungkol sa purity, nabanggit sa kantahan natin ng tungkol sa purity. Napakahalaga po niyan sa buhay natin. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5:21, ang sabi diyan, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya ay itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. No, 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Divine exchange. No? Sa December 22, meron tayong excuse me. Exchange gift. Palitan, di ba? Narinig nyo, may konting halak. Okay. Divine exchange. Dapat tayo na taong makasalanan ang mamamatay sa krus. Di ba? Dapat tayo ang ipapako sa krus. Ano yung divine exchange? Sabi dito, kagaya sa kinanta natin, the light of the world. Diba? Pumunta sa darkness. Ano yung darkness? Yung mundo. Kaya nga pinanganak siya. Dapat tayo yung ipapako sa krus, pero nagkaroon ng divine exchange. Inalis tayo dyan, si Jesus ang gumanap, no, dun sa kasalanan na dapat nating bayaran. Kaya napakabuti ng Panginoon. Kaya ngayong hapon, ang message, no, ang title ng message dito sa series na ito ay Who is Jesus to us? Ayan. Ito yung message na binigay ng Panginoon. No? Sino ba si Jesus sa atin? No? Ako ay, ilang taon na ba ako? Magpi-53 years old na ako. Tama ba? 2023 ngayon. Tama. Nalilito ako kasi nung grade school ako hanggang college, 1972 ako na pinanganak. Pero nung magtatrabaho na ako, nakita ko yung birth certificate ko, 1971. Kaya nangihilo ako pagka sa edad ko. Siguro nasa 53, 54. So, this is what I especially here, no, sa Pilipinas. Iba't iba ang version pagdating kapag pinag-uusapan si Jesus. No? Iba't iba. May kanya-kanyang version. Tingnan natin ang version na ito. No? Yan. Siguro nakikita niyo yan. Di ba? Yan ang version. I think next month na yan. Di ba? Ang version nila ay si Jesus ay Nazareno. Itim na Nazareno. No? I think ang mga Israelites, nakikita nyo naman, hindi sila kulay itim. Di ba? Sa kulay pa lang ay malina. At kikilabutan ka dito, no? A lot of people, ito ay parang mga langgam na tao, blindly following a wrong, no? A wrong and dark teaching. Alam nyo, I do not know in my heart if kapag sinasabi ko ito sa inyo ay na-hurt ko kayo. No? Especially if we really love at malalim yung ating connection doon sa dating relihiyon, yung relihiyon na sinasabi natin dito. Alam nyo yan.
Di ba? Ako ay naging choir sa simbahan. No? Gusto kong maging sakristan, ganyan. Yung mga ganun ba? No? Marahil yung iba ay na-hurt, pero alam nyo, kagaya ng sinabi ng doktor doon sa kanyang ooperahan, I may hurt you, but after the operation, ikaw ay gagaling. Kagaya ng sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa John chapter 8 verse 32, you will know the truth and the truth will set us free. Nakakalungkot, 90% who is Jesus to them? Itim na Nazareno. Di ba? So this is the time talagang yugyugin natin. Di ba? Yung Facebook, everything social media, ilagay natin yung totoong Jesus. Di ba? So, tapos na tayo dyan. Pangalawa, si Jesus naman, meron namang grupo na nagsasabi, next slide, na si Jesus naman, ito namang ibang version na to, si Jesus at si Satanas ay magkapatid. Merong ganyan. No? Siguro nakikita niyo yan, araw-araw naglalakad, may kurbata. No? Merong white, may Amerikano. Naglalakad yan, laging dalawa. Ang tinuturo nila, si Jesus ay si Satanas ay magkapatid. Sabihin mo sa katabi mo. Di ba? Look at this. Well, sa mga students ng SCF Training School, they saw that. No? Pinakita ko sa kanila yan. Paano nag-arise yung mga groups na yan at paanong doon sa totoong katuruan ng Panginoong Hesus. No? Sa time nila Paul, nila Peter, ay lumabas yung mga maling katuruan na yan. And they deceive people. No? And these deceived people became their followers. Another version. Ano pang version na makikita natin? Na si Jesus ay sino? Si Jesus ay si Isa al-Masih. Kaninong paniniwala yan? Mga Muslim. Si Jesus ay propeta lang. Now, let me differentiate to you. Anong pagkakaiba ng propeta at saka priest? Yung saserdote at saka propeta. Ang propeta, nire-represent niya ang Diyos sa tao. Kaya dinideclare ng prophet yung word ni God. Kaya sa Bible, mayroong major prophets, mayroong minor prophets. No? Sa Biblia, Jeremiah, Isaiah, ang Diyos nagre-reveal sa tao, yung prophet sasabihin niya ang salita ng Diyos. Ang priest, ito yung priest. Ang priest naman, nire-represent ng priest ang tao sa Diyos. Ang propeta, nire-represent niya ang Diyos sa tao. Ang priest, nire-represent niya ang tao sa Diyos. Yan ang saserdote. Kaya dito makikita natin, Jesus is not a prophet. He is a God. Di ba? Siya ay Diyos na nagkatawan tao. Yun ang reality. At you know, a lot of people, a lot of deceivers, Satan and his cohorts ay gumagawa ng mga ganitong mga katuruan to deceive people to the point na, no, we are the truth. We are telling the truth and all of you are lying. Di ba? Because alam nyo, sa tao na nakatanggap ng isang impormasyon na akala niya na ito ay totoo, kaya niyang ibigay yung kanyang buhay doon. People are willing to die doon sa information na nakuha nila, akala nila ay tama. Di ba? Kaya, tingnan nyo sa history, sa news, yung laging suicide bombers o suicide bomber. Ano yan? Ano siya? Tingnan niyo sa news. Sino yung laging nagsuicide bomber? Di ba nasa relihiyon na yan? Yung kalaban ngayon ng Israel. Last, si Jesus, si Kristo daw ay tao lang. No? So, dito yan sa Pilipinas. No? Siguro may kilala ka niyan na si Jesus ay tao lang.
Now, sino si Jesus? Ayan. Alam nyo, this is very basic. Pero gusto ko po na ilagay nyo to sa puso ninyo. Sino si Jesus? Di ba? Hayaan natin na sagutin tayo ng Diyos. Hayaan natin na malaman natin sa Kanyang salita, sino si Jesus? Di ba? Yung maraming version na yan, maraming mga pinapakilala si Jesus. Ibig sabihin, maraming version si Jesus na quote and quote, no, sorry to say, kung sa mundo at sa social media ay may fake news, meron palang mga fake Jesus. So who is the genuine Jesus? Who is Jesus? Okay? Sino si Jesus? Number 1, dalawa lang po ito. Si Jesus ay tagapagligtas. Ayan. Siya ay Savior. No? Siya ay Savior natin. Ang pangalang Jesus ay galing sa salitang Hebreo na Yeshua, nang ibig sabihin ay tagapagligtas. I think may mga relihiyon, even sa Catholic Church, kapag nagpabinyag ka ng bata, hindi mo na magagamit ang salitang Jesus, yung pangalan, pinagbabawal na ngayon yan. No? Kasi kung merong isang snatcher nang snatch sa kanto, tapos ang pangalan ng Jesus, di ba? Ano sasabihin nung tao na biktima ng snatch? Na mumurahin siya noon. Mura plus yung pangalan. Di ba? Ang samang pakinggan nun. Di ba? Kaya pag Jesus, napakabanal na pangalan, ang ibig sabihin niya na Yeshua, ang ibig sabihin niyan ay tagapagligtas. At makikita natin sa scripture, ang sabi ng Isaiah 12:2, God is my Savior, I will trust Him and not be afraid. Ang Diyos ay ang aking tagapagligtas. Si Jesus ay Diyos. Siya ang aking tagapagligtas, ako ay magtitiwala sa Kanya at hindi ako matatakot. I hope nakukuha niyo yun. Hindi natin tagapagligtas yung kahoy, hindi natin tagapagligtas yung bato, o kaya yung larawan na nasa ating wallet. Hindi yan ang tagapagligtas natin. Kaninang umaga, merong 7.5 na malakas na lindol sa Mindanao. Palagay nyo kung merong image doon, no? Kasi merong mga ganyan eh. Ang pumapatay pa dun sa mga tao ay yung image, na sabi nila image yun ni Jesus, nakakadagan dun sa tao at nagiging source ng kanilang kamatayan. Hindi yun na sinasabi ng Bible, doon ka ba magta-trust? Kaya we need to open our mind by using ang ating common sense na lang. Kahit ang Bible, ang sabi ni Jesus, God is Spirit, and those who must worship Him must worship in spirit and in truth. Amen? Kaya kapag tayo sumasamba dito at naglilid ang ating lead pastor, ay buhay na buhay ang praise and worship dahil alam natin ang Espiritu, ang presensya ng Diyos na buhay ay narito sa lugar na ito upang tayo ay katagpuin, palakasin niya tayo at pagalingin niya tayo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sapagkat siya ang nagbibigay ng kapangyarihan. Siya ang nagbibigay ng lakas. He is my Savior. Kaya alam nyo, ngayong Pasko, i-meditate natin yan. Siya yung Savior. Di ba? Ikalat natin. Ang daming tao yung deceive. Ang daming tao, pagka shinare mo yung katotohanan, ikaw pa yung masama. Di ba? Share ka, halimbawa, kahit sa Facebook, sinasharean mo, pinadala mo ng message sa messenger, at pag nakita mo, sinyaran mo about truth, ng katotohanan tungkol sa Diyos, bukas, nakablock ka na. Hello? Block ka na. Hindi mo na makita yung tao na yon. Di ba? Kasi truth hurts.
Yun eh. Ayaw nilang tanggapin yun. Mas gusto nilang maging bulag. Now, for them, to see is to believe. Yun ang mahirap dyan. Na baka dumating ang time, maging huli na ang lahat, doon sa katotohanan na akala mo'y totoo, yung pala ay kasinungalingan. Nasabi ng 1 John 4, verse 10. Now, hindi tayo ang unang umibig sa Diyos, siya ang unang umibig sa atin. No? Yan ang mahalaga. No? Ito ang tunay na pag-ibig. Yung mga kabataan, ito yung tunay na pag-ibig. No? Yung mga in love dito. Ito ang tunay na pag-ibig. Ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo ang unang umibig sa Diyos, kundi ang Diyos ang unang umibig sa atin. Sa pamamagitan ng ano? Sinugo niya si Jesus, ang ating tagapagligtas, upang akuin. No? Divine exchange. Yung kasalanan mo, kinuha niya, at siya yung naging kasalanan. Upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran sa lahat ng ating kasalanan. Upang tayo ay iligtas. No? Next slide. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him will not perish, but have an everlasting life. No? Familiar na tayo dyan. At dito makikita natin yung kinanta natin kanina. Di ba? Joy. Amen? Joy to the world. Sarap mag-preach, pero pag nawawala na yung boses. Joy to the world. Bakit joy to the world? Bakit joy to the world? Bakit? Bakit joy to the world? Bakit? Dahil ipinanganak si Kristo. Di ba? Joy to the world, kaligayahan sa mundo. Dahil ipinanganak ang tagapagligtas. Pero masakit sa kalooban, maraming tao ang nagse-celebrate lang talaga ng Christmas, yung plain Christmas, yung traditional Christmas. And a lot of people, they do not know that this Jesus is Savior. So ano yung joy na yun na nararamdaman nila? What kind of joy is that? No, what kind of joy is that? Kasi joy to the world. That's the genuine joy. Di ba? Yun ang totoong joy. Di ba? Kasi, alam nyo, kapag bakit ba merong fake? Halimbawa, sarilo. Bakit merong fake? Kasi may original. Kasi meron totoo. Meron totoo. Kaya merong fake, merong totoo yan. Diba? Doon lang naman invento yung fake eh. So, makikita natin, yung joy sa mundo ay fake joy. Hindi ito totoong joy. Unless they knew that Jesus is their Savior. Amen? So, dumating man ang Pasko. Halimbawa, nagkaroon ka ng problema o kaya something happened Pasko. O kaya Pasko, wala kang pera. O kaya Pasko, yung mas marami yung pagkain mo nung last year, mas marami yung handa mo. Ngayon, Pasko, dahil ba kukunti ang pera mo at kukunti yung mga pagkain sa pagkahinan, hindi ka na magiging masaya? Hello? Hello? Di ba? Magiging masaya pa rin tayo. Bakit? Yung Savior nasa atin. Si Jesus. Hindi tayo dun sa material na bagay. Hindi tayo nakatingin dun sa mga bagay na yan na nawawala. Si Jesus ang reason talaga ng Kapaskuhan. Even though ang Christmas ay masyadong, no, quote and quote na ito ay naging commercialized na. To the point na sabihin na natin, no, diretsuhan na tayo, na pinagkikitaan talaga yung Christmas. Di ba? Hindi nyo ba napansin? Ako, weekly ako nagtatravel. Simula nung September, laging puno na yung LRT, MRT. Pati yung jeep. Minsan sumasabit ako sa jeep.
Punong-puno. Bakit ang daming tao? Bakit nung July, ganyan-ganyan? Kukunti yung tao. Why? Pagka bare months hanggang December, no? Maraming pera ang tao. Negosyo. Napapalitan ng commercialism yung dapat yung spiritual message ng Pasko. Kaya tayo na nakatagpo ng tunay na Savior, hindi dapat ito mangyari sa atin. Amen? Yun ang sabi ni Luke. Sabi ng Matthew 1:21. Bago tayo pumunta sa pangalawa. Magsisilang, pumunta na tayo ng Matthew 21. Baka maubos ang boses ko. Magsisilang siya, si Maria, mother of Jesus in the flesh. Again, no? Mary is the mother of Jesus in the flesh. Okay? Mali yung narinig natin na Mary is the mother of God. That's wrong, mga kapatid. That is a lie from hell. Hello? Mary is kagaya nating human. Tingnan, ano natin yan? Kaya ako excited ako pag nakarating ako ng heaven. Gusto ko makita ang ating Panginoong Hesus. Gusto ko rin makita si Mary. Excited ako. Sigurado, doon sa heaven, yung totoong Mary doon, sesermonan niya lahat yung mga sumamba sa kanya dito sa lupa. Hello? Sa atin merong Marian pa, di ba? Hello? Ang daming blind. Si Maria. Kasi dito, diyan makikita nyo, no? Kasi si Joseph, nalaman niya na si Mary ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Holy Spirit. So, si Joseph, para hindi mapahiya si Maria na girlfriend niya, hihiwalayan niya. Pero, binisita siya ng anghel ng Diyos. Ang Diyos ay nagpadala ng anghel na merong mensahe ng Diyos. Ano sabi doon? Ipapanganak niya ang lalaki at bibigyan siya ng pangalan na Jesus. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kasalanan. That's the very purpose why Jesus was born. To deal with sin. Amen? Kaya dyan tayo pupunta sa pangalawa kasi medyo connected dyan. Sino si Jesus sa atin? Who is Jesus to us? He is our Savior. Secondly, siya ang ating Panginoon. Siya ay Panginoon. Ang pagkapanginoon ni Jesucristo ay isa sa mga pangunahing mensahe sa Biblia. Si Jesus ay tinawag na Panginoon ng 100 beses sa aklat ng mga gawa at 622 times sa buong New Testament. Kaya sabi ng Acts 2:36, therefore, let all Israel be assured of this. God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah. Sa ibang translation, both Lord and Savior. Okay? Anong ibig sabihin ng Panginoon? Si Jesus bilang Panginoon. No? Siya yung nangangahulugang puno. O kaya sa salitang kolokyal, sa salita natin, si Jesus ang boss. Kapag si Jesus ay ginawa mong Panginoon, siya na yung boss. Sabihin natin, boss. Si Jesus ang masusunod. Hindi ikaw. Hindi tayo. Siya ang gumagawa ng mga utos na siyang gumagawa ng desisyon. Kaya dito maraming magfe-fail. Even Christians will fail here. Kasi some Christians, nandun lang sila sa being Jesus as Savior, pero pagdating na as Lord. Kasi pag sinasabing si Jesus ang Panginoon, it requires, mahirap man ito, it requires your 100% obedience. Mahirap yun. Kaya nga by grace yan eh. Pero wala tayong choice.
Siya talaga yung Panginoon eh. Now, tingnan natin yung Romans 10 verse 9. No? Matatapos na po tayo. Wag po kayong mag-alala. Kasi magtuturo pa ako mamaya, baka maubos na yung boses ko. Romans 10:9. Alam nyo, habang binabasa ko to kagabi, alam ko to eh, kasi ang pangalan ng aming church dati, ewan ko may JIL dito, no? Sila Ate Alona. Jesus is Lord, JIL. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Take note of this. Hindi sinabi dyan, binabasa ko yung kagabi, hindi sinabi dyan na pag diniklara mo na si Jesus ay yung Savior mo. Dapat si Jesus ang Panginoon mo. Amen? Ano susunod na talata dyan? I think sa Luke. Bakit mo ko tinatawag ng Panginoon, Panginoon, pero hindi mo ginagawa yung aking kalooban? Matthew 7:21. Ang sabi rito, daratingan tayo, maraming kakatok, no? Tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay hindi papasok sa kaharian ng langit. Bakit? Hindi sila sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Alam nyo, sa pagtatapos po natin, next slide, ang kasalanan ang pinakamatinding problema ng tao ngayon. Sinisira ng kasalanan ang buhay ng maraming mananampalataya kung sila ay magpapatuloy dito. Kung sinasabi mo na si Jesus ang iyong Panginoon, si Jesus ang iyong tagapagligtas, you must remain pure. Amen? Kaya alam nyo, I like this theme. Kasi magagamit yan 2024, 2025. Yung goal natin, hindi tayo matain, walang kalawang ang pumasok sa atin. Mag-goal tayo na susunod tayo sa Panginoon. Kahit marami tayong kahinaan, marami tayong kapalpakan, marami tayong pagkakasala sa Diyos. Pero sa kapangyarihan ng biyaya ng Diyos sa atin, dahil dinideklara natin na si Jesus, siya pala yung Savior ko, siya pala yung Lord ko, susunod ako sa Panginoon. Amen? Di ba yung mga parents na nandito, mga magulang? Bakit nyo, yung mga anak nyo, marami kayong mga bawal, marami kayong mga payo. Bakit? Para sa kanila yon. Ganon din sa atin. Gusto ng Diyos, hindi tayo mahulog sa kasalanan. Gusto ng Diyos, manatili tayong pure sa Kanyang harapan. Amen? Tayong lahat ay tumayo sa oras na ito.